pag-ibig na hindi buo. Love means that you accept a person with all their failures, stupidities, ugly points, and nonetheless, you see perfection itself. Umibig tayo kasi tumitibok si puso at yon yung unang rason at tanging rason. Sabi nila, kapag mahal mo daw, tanggap mo ang lahat, kahit ang mga pagkukulang, kahit ang mga katangahan at kahit ang mga pangit na ugali. Dahil sa paningin mo, siya pa rin ang perpekto. Umiibig tayo dahil lang doon, dahil tumitibok ang puso at yun lang ang sapat na dahilan. Pero paano kung ang pagmamahal na tinatanggap mo ay may kasamang panluloko? Paano kung ang tinatawag mong tayo ay may iba pala sa likod? Ito ang kwento ni Marie. 3 buwan pa lang kami ng boyfriend ko pero sobrang saya ko. Siya yung tipo ng lalaki na sobrang sweet, mapagmahal at mahalaga. Kahit anong mali kapag magkasama kami, nagiging tama ang lahat. Nakakatawa siya at ramdam ko na safe ako sa pilit niya. Sa tuwing kasama ko siya, parang wala nang ibang problema sa mundo. Akala ko, nahanap ko na ang taong mamahalin ako ng totoo. Pero dumating ang araw na gumuho ang lahat. Mula sa isang common friend namin, nalaman ko ang katotohanan hindi ko inaasahan. May girlfriend pa pala siya sa loob ng 6 na taon. Doon ko na-realize ang lahat. Hindi ako ang una, hindi ako ang tunay. Sa madaling salita, ginawa niya akong kabit. Sobrang sakit, nararamdaman ko na parang pinagsamantalahan ang pagmamahal ko at alam kong mali, alam kong masama ang ginawa niya at alam kong nasasaktan ako. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin magawang makipaghiwalay. Bakit? Kasi takot ako. Takot ako na kapag binitawan ko siya, mawawala na siya ng tuluyan sa buhay ko. Mahal ko dahil tumitibok ang puso ko para sa kanya. Kahit alam kong mali, kahit alam ko na niloloko lang ako, nananatili pa rin ako. Pinipilit kong intindihin, pinipilit kong tanggapin. Kasi ayokong mawala yung saya na nararamdaman ko kapag kasama siya. Gusto ko siyang mahalin ng buo, pero paano ko gagawin yun kung alam kong may parte siya na may pag-aari ng iba? Paano ko magiging masaya kung alam kong ninanakaw ko lang ang oras na dapat ay para sa iba? Nasa gitna ako ng sitwasyon. Gusto kong lumayo pero hindi ko kayang bitawan. Marie, nararamdaman ko ang takot at sakit na pinagdadaanan mo ngayon. Pakinggan mo ito. Ang pagtanggap ay may hangganan. Tama ka, tanggap mo ang imperfection niya. Pero hindi ibig sabihin nun, tatanggapin mo rin lukuhin ka at gawing second option lang. Ang tunay na pag-ibig, hindi ka gagawing kabit. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa takot. Mahal mo siya, kaya takot kang mawala siya. Pero tandaan mo, kung mahal ka talaga niya, hindi ka niya ilalagay sa sitwasyong ganito. Dati pa man, iniwanan niya yung isa para sa'yo. Pero ngayong hawak ka na niya kasi alam niyang hindi ka aalis. Deserve mo ang buong pagmamahal. Hindi ka nilikha para maging the other woman. Deserve mo yung lalaking ipagmalaki ka sa harap ng lahat. Ikakasal sa'yo at ikaw lang ang mamahalin ng walang tinatago. Matuto kang mahalin ang sarili mo. Masakit mawalan, pero mas masakit manatili sa lugar na hindi naman talaga para sa'yo. Mahalin mo siya, pero higit sa lahat, mahalin mo ang sarili mo. Huwag mong hayaang maubos ka. Marie, ang puso ay tumitibok para magmahal, pero hindi para mangapi. Tumayo ka kahit masakit, dahil alam mo karapat-dapat kang maging the only one, hindi the other one.